Okay, good morning guys. So, Photoshop tutorial na naman tayo ngayon. So, ang gagawin natin is remove tayo ng background manually. Actually, meron siyang plugin na to remove no, pero much better na matutunan nyo kung paano mag-remove ng background sa isang subject. For example, itong chair na napakita ko ngayon sa inyo. So, for example, gagamitin nyo siya sa isang tarpaulin, brochure, or something, anything na pwede siyang gamitin. For example, tao, pwede din yan. Pero ito ngayon, isang share lang gagamitin natin. So, let's start. So, meron ako dito naka-snipping tool na galing sa Google na share image, no? So, copy ko muna siya dito. So, yan. And then, magkita ko lang bago kasi meaning ko, clipboard, meaning yun ang kinopya nyo. So, kinopy ko siya dito. Kung walang ganyan, so, for example, i-save natin siya as JPEG. Pwede din. Save. Tapos, dito ko lang nilagay sa scan folder. So, once na-save mo na siya, pwede mo na siyang yun nga, i-drag sa Photoshop. Saan yun? Ito pala. Yan. So, ang ginagamit kong Photoshop ngayon is CS4 pa. So, yung old version ng Photoshop, no? So, actually, ito yung para sa akin yung pinaka-stable na Photoshop na ginagamit ko. Kahit na anong computer unit mo, magaan siya at kumbaga kahit na kasi yung mga ibang Photoshop no minsan malaki na yung files at tsaka gamitin mo medyo naglalag ka na kahit na yung computer mo is malakas pa yung specs ng computer mo is malakas, so ganun. Ewan ko nga kung bakit, siguro sa compatible ng sa yun nga, yung mga hardware compatible niya, kung baka hindi siya sa list ng compatible na tawag dito mga graphic card, mga ganun, memory, or processor, mga ganun. Or kaya, video card. Actually, yan ang importante yung video card. Okay, let's start na. So, ngayon is naka-lock siya. Hindi natin siya ma-edit kasi naka-lock, no? Kung gusto mo siya palang gawing PNG, so kailangan mo siyang i-unlock to. Yan. Double-click mo lang. Lalabas to, tsaka mag-ikaw ba kung gusto mong name. Sa akin, okay na siya. Okay ko lang. So, nawala na yung lock niya. So, ngayon, ang gawin natin is i-masking natin siya. Pwede din masking, kasi yung masking kasi, pwede mong balikan. Pwede mong ibalik yung nawala mo. Pero yung delete talaga, yung erasure talaga, alis talaga lahat. Parang ganun. So, ang gagamitin natin dito is itong lasso tool. Ito yan. Yan. Pwede itong polygonal. Ito kasi straight. Ito naman curve. So, ganyan o. So, yun siya. Ito lang muna gamitin natin yung polygonal. Nawala yung mga, niya, ayan. So, click ko dito. Mga corner lang naman. Medyo yung image na ginagamit natin is, siya, low res ba? Yan. Kapag mag-panning pala ng image is spacebar lang. Yan. Mag-zoom naman, yun nga, control plus, control minus sa keyboard mo. Yan. Ayusin natin mamaya, i-define natin mamaya to. Ngayon, alisin mo natin yung background na para mabis mo siyang linisin mamaya. Yan, lasso tool. Okay, hindi naman. Yan. Kapag may makita ang bilog na maliit, napakaliit, click mo siya, automatic, gagawa siya ng marquee. Yan. So, once nagawa mo yan siya, ang gawin natin, select ko to. Di ba naka-highlight siya na white? Kapag hindi pa mo dyan, may highlight na white na maliit. Yan. Pwede mo siyang pintahan ng, click mo to para ma-reset yung color. Pwede natin siya pinturahan ng black. Yan, diba? Wala siya, no? Para bumalik siya, click ko to, control I ko, invert ko. Yan. Okay. Control I lang siya. Control I. Yan. Pili ka lang. Tapos, yung loob naman, yun pa rin lasso.
Yun lang naman, ulit-ulit lang sa technique. Yan, once na okay ka na, ganun pa rin, dahil na yung magpapaalis ng background is yung black, so gamitin ng ito, fill. Taka mission yun yung foreground nyo is naka-black. Click ko yan. Yan. Para makita nyo yung diselect ko, Control D. Okay, sorry, may tao sa labas. So, okay. So, once na okay na yun siya, deselect ko lang siya. Select, deselect. Ito. Or Control D. Yan. So, wala na background, di ba? Next natin gagawin is, i-refine natin siya. So, paano natin malaman na tama na yung mga edging natin? So, magawa ko ng new layer dito. Lalabas to. Tapos, gagawa ko ng fill. Ibahin ko yung kulay. Like, for example, yung wala sa ano ba? Yung wala sa kulay ng sofa. O ayan ng chair or armchair. Yan. Ulit to. Yan. Tapos, i-drag ko siya pababa. Ay, ito kasi nyo. Ito kasi yun eh. Yung sa layer. Layering ba? Kung ano yung nasa baba, yun nasa baba sa image din. Parang kanon. Okay? So, once na okay ka na, check mo yan. Check nyo yung mga maigi. Yan, kita mo, may mga kasobra parang ganito. Black. Yan. So, gawin natin dyan. Gamitin natin ng paintbrush tool. So, B or ito. Tapos, yan ako dito. Konti lang. Tapos, liitan ko yung size. Yan. I-define ko siya. Yan. Alisin ko yung mga sobrang yan. So, di nakalaan din yan. Dahil na-lower siya, so, masyadong hindi kita yung mga sobrang ano ba, yung sobrang data na sa loob ng masking. So, I mean, yung image ba, na extra. Hindi naman kailangan sa armchair natin. Yan, parang ganun. Yan. Okay, so, sample. So, once na okay ka na dito, delete ko na to. Tapos, save ko na siya as PNG. Check natin kung wala na siyang background kapag ilagay natin sa ano. Kung ilagay natin sa ibang image. For example, gawa ko ng bago. At yung size ko is A4 size. Yan. Sorry guys, pinopost ko kasi may nagpiprint. So, for example, no, na-save na natin siya sa PNG. Tapos gusto natin siya ilagay sa ating tarpaulin, brochure, magazine, kung ano man. Na pwede mo na rin siya gamitin as walang background. Parang ganito. Drag ko lang siya. So, gagawa siya ng bagong document. Or, tama. Or new document. Or new layout. Yan. Drag ko siya dito. So, yan. Meron na siyang, actually wala na siyang background. Kahit nalagyan natin ng design sa likod. Yan. So, clear na siya. Para gamitin sa mga iba't ibang kasi background. Ang ganyan. Dito mo siya, lagyan mo siya. Tapos, ganyan. Tapos may text dito. Ganyan. Kung gusto mo sa maging straight, kuha lang ng guide sa gilid. Yan. Tapos, gamit ka nito. Hindi pala. Pen tool pala. Yan. So, press mo lang yung control para ma-edit mo siya. Yan. Para pa-straight mo siya. Yan. Tapos, pwede ka na mag-type. Sorry. Yan sa loob. So, pwede natin ng kulay. Black. Yan. Tapos yung natin 0, mga settings dito. Ito, mag-adjust ng text. So, ang purpose kasi ng pen tool na to, yung maglagay ka ng text, dyan lang siya sa loob ng pen, ng guide ng pen tool. Yan, gagawa. Hindi siya lalaglag pa sa iba. Yan o, yan. Hindi niya maapakan yung furniture or image na nilagay mo sa iyong layout. Kasi yung project mo. Ito natin, tapos tingnan natin.
Ano? Tignan natin. Lubok ko. Enter. Ganyan. So, yun lang. Hanggang dito lang tayo. At hopefully, meron ka dito natutunan sa pag-alis ng background ng isang bagay or item sa gamit ang Photoshop. So, kung meron mga kayong mga gustong matutunan at mga tanong, pwede nyo akong i-message. Gagawan ko ng tutorial hanggat yung alam ko lang kung yun nga, kung may mag-suggest na kayo kaya magbigay sa akin ng tips, baka meron kayong mga idea na wala ako, at least tulungan tayo. Yun lang, at salamat sa panood, paalam, bye bye.